Happiest birthday sa ating story center na si Shelly. May you have the best and the happiest birthday sa buong buhay mo. Natatawa ako kasi naisahan ako nitong si Shelly. Kasi nung January ay nag-send siya ng story na okay naman, although malungkot yung ending. Tapos last week noong mag-email kami sa kanya at nanghihingi ng update because it's like 5 months ago mula nung kanyang story, ay nagbigay siya ng bago at mas magandang approach, mas magandang diskarte sa kanyang kwento. At kaya siya nag-send noong January ay para lang ma-secure niya yung date na ito, June 20, na mabasa sa kanyang kwento. So, mindset lang, utak-utakan lang, di ba? At bilib ako sa'yo, magaling ka magsulat, maganda ang kwento mo, at happy birthday sa'yo. At isa pa mga kahugot ha, meron siyang, pag narinig nyo sa huling bahagi ng kanyang kwento yung gumagalang at nagpapasalamat, Shelly, huwag muna kayong aalis sapagkat meron siyang pasabog na PS. PS, yun ay kailangan yung pakinggan at kung gusto nyo magbigay ng inyong opinion sa kanyang PS, gawin nyo sa comment section. At simulan na natin ang kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot natin si Shelly dito sa DKB ng Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, Happy New Year po sa lahat ng kahugot. Ang petsa ngayong magsisimula ako magsulat ay January 2, 2024. Mahigit 5 buwan pa bago sumapit ang birthday ko at hiling ko sana Kuya Bono na mabasa mo ito sa eksaktong araw ng kapanganakan ko, June 20. Masasabi ko kasi Kuya Bono na kadalasan tuwing birthday ko ay may mga pangyayaring espesyal at nagiging memorable. Simulan natin nung 10th birthday ko na siyang araw na nagkabalikan sina mama at papa matapos sila maghiwalay ng 3 taon. 11th birthday ko naman, hiwalay na ulit sina mama at papa. That time ay naghihirap si mama kaya wala daw handa para sa birthday ko. Pero mismong araw na yon ay tumama ng 12,000 pesos si Lola Tessa sa huweteng kaya nag-birthday pa ako sa sikat na fast food noon sa amin. 12th birthday ko naman walang pangyayaring espesyal. Pero 13th birthday ko mismo ay may unforgettable na nangyari. Bigla Kuya Bono ay nagkaroon ako ng kapatid sa ama. December pa lang actually ng 2007 ay nakabalik na ulit si Papa kay Mama. Buo na ulit kami at sa totoo lang ay mas okay noon ang relasyon nila. Namatay ang kabit ni Papa buwan ng February kaya wala nang karibal si Mama. May anak sila pero first time ko ngang ma-meet noong 13th birthday ko pa kasi yun yung araw na kinuha ni Papa ang anak niya sa lola nito. Ang bati ni Papa sa akin noon ay, Happy birthday, Nak. Eto nga palang kapatid mo, si Loring. Minsan lang nanganak si Mama dahil hindi safe para sa kanya kaya ako lang talaga ang isinilang niya and yes, nag-asam ako magkaroon ng kapatid pero nung ma-meet ko for the first time si Loring, to be honest ay hindi ako masaya. Hindi ako masaya pero hindi naman ako galit o nairita. I just didn't like her. Namana niya ang mga mata ni Papa but all the rest of her physical features ay namana daw niya sa kanyang pumanaw na ina na may lahing ita. Brown ang balat ni Loring, kulot ang buhok at medyo matangkad. Medyo chubby din siya noon pero mas mataba ako kasi
mataba talaga ako noon. Natuto lang akong ma-conscious sa katawan ko nung mag-third year na ako sa high school kasi that time ay todo na ang pagka-inlove ko sa aking crush na si Kenon. Ang sabi ni Kenon noong minsan kausap niya ang isa sa mga kaklase namin, si Shelly, maganda sana kaso mataba. Nag-diet ako, Kuya Bono, at pumabor naman yun kay Loring yung pagpapapayat ko dahil ang mga pagkain hindi ko dapat kainin, sa kanya ko pinapakain. 7 months lang ang tanda ko kay Loring, Kuya Bono, pero that time na pareho na kaming third year, ay bahagya lang akong mas matangkad sa kanya, pero kung titingnan mo ay parang mas matangkad siya kasi hindi nga siya mataba. Pumayat siya mula nung tumira siya sa amin dahil naging busy siya. Naging busy sa mga utos ni Mama sa kanya, at ako na dating medyo nauutusan ay naging haya-hayang buhay ko kaya naman ako tumaba. Pero dahil nga kay Kenon, Kuya Bono, ay napilitan akong magpapayat at lalo pang nagpaganda. Inalagaan ko ang kutis at buhok ko kasabay ng pagdadayat ko at nagawa ko naman, Kuya Bono, sa tulong ng disiplina at kooperasyon ng mga tao sa paligid ko, lalo na sina Mama, Lola at si Loring. Si Loring hindi naman namin inapi, Kuya Bono, kaya hindi totoo yung sinasabi niya noon na parang naging Cinderella ang buhay niya sa poder naming mag-iina. Ako nga, si Mama at si Lola Tessa. Sa katunayan ay malapit ang loob ni Lola Tessa kay Loring. Ako kasi dati pa ay may attitude na ako na kapag ayaw ko, ayaw ko. Halimbawa may papagawa sa akin, ayaw ko. Si Mama na ang gagawa. Noong nasa poder na namin si Loring at inutusan ako, ayaw ko, siya ang uutusan ni Mama. At si Loring naman kasi, hindi niya kayang mag-no kay Mama. Hindi namin siya sinaktan kahit minsan. Hindi kami ganon kasama at sa tingin ko, kung sakaling umayaw din si Loring sa utos ni Mama, papalagpasin din yun ni Mama eh. Kaya lang masipag nga si Loring, masunurin kaya laging siya ang gumagawa. Kahit sa school, Kuya Bono, kasi naging kaklasmate ko siya nung 4th year na kami, lagi din namin siyang kasama ng mga close friends ko noon na sina Annette at Via. At dahil walang sariling payong si Loring, kapag mainit or umuulan ay magkasukob kami sa payong ko, pero siyang may hawak kaya nagmumukhang pinapayungan niya ako. Mabait si Loring at alam niyang nagpapaputi ako doon at siya'y parang hindi naman tatabla ng UV rays ng araw kasi dati na siyang brown. Kaya di bali nang maarawan siya, huwag lang ako. Noong sumali ako sa Miss Intram sa school, oo, siya din ang nagbitbit ng mga gamit ko. Inatasan siya ni Mama na gawin yon pero never namang sumagi sa isip ko na nagmukha siyang personal alalay ko. Oo, may pagkamaldita ako noon pero wala naman akong maalalang ginamit ko yon kay Loring. Taliwas ito sa pananaw ng iba na porke sampid lang siya sa pamamahay namin ay inalila namin siya. Kami na ni Kenon nung 4th year pa kami sa high school at nabanggit kasi ni Kenon ang salitang alalay patungkol kay Loring. Ang sabi ko, hindi, stepsister ko siya at mabait lang siya sa akin. Kinagabihan ay tinanong ko si Loring kung isang alila ba talaga ang pakiramdam niya sa amin. Ang sagot niya, Kuya Bono, ay, oo, minsan. Ganon, edi may galit ka sa akin, sa amin ni Mama? Wala namang galit, inis kung minsan pero hindi naman lagi. Hindi na ako umimik, Kuya Bono, kasi alam ko naman sa sarili ko na hindi alila ang turing ko sa kanya. Alalay kong minsan pero hindi naman pareho ang alila sa alalay, hindi ba? Magkatunog lang pero magkaiba. But still, hindi ko talaga natutunang i-appreciate siya.
Siguro napapansin nyo na nagiging defensive ako tungkol sa paratang na inalila namin si Loring. Ang totoo, may konti akong guilt noon dahil may mga pangyayari nga sa buhay ni Loring na sumira sa kanya. May point sa buhay ni Loring na pakiramdam niya ay nag-iisa siya kahit kasama niya kami sa bahay at ang papa namin ay nasa abroad noon. Parang naghanap siya ng pagmamahal mula sa iba't ibang tao at alam ko yon pero wala akong pake kasi masaya ako noon sa love life ko. Si mama ang nagulat nung biglang nagdududuwal isang umaga si Loring. Sa harap ng hapagkainan ay kinausap ni mama si Loring at pilit na pinaamin kung sino ang ama ng pinagbubuntis niya. Ang sagot ni Loring noon, hindi ko pa po alam kung sino sa kanila. Natural na gulat si mama noon pero sa halip kasi na magalit si mama ay natawa pa. Dahil kasi sa hindi raw alam ni Loring kung sino sa kanila. Sabi ni mama noon, mamayang gabi ay tatawag daw siya kay papa at makipag-usap si Loring kay papa. Pero pagsapit ng gabi, Kuya Bono, ay wala pa rin si Loring. Or wala na pala. Naglayas na. Noong gabing yun na mag-usap sina mama at papa sa cellphone ay nasa tabi ako ni mama kaya narinig ko ang pag-aaway nila. Parang sinisi kasi ni papa si mama sa nangyari kay Loring. Sabi ni mama, paano naging kasalanan ko yan, Michael? Paano kung naging kasalanan kung malandi pa lang anak mong yon? Paano kung naging kasalanan kung mana pala sa kakatian mo yung anak mo? Nung nagsisigawan na sila sa cellphone ay lumabas na ako ng kwarto ni mama. Pumasok ako sa kwarto ko at tinext ko na lang si Kenon. That time, Kuya Bono, ay mahigit 2 taon na ang relasyon namin ni Kenon. Para sa akin kasi ay perfect siya for a boyfriend. At mahal na mahal namin ang isa't isa. Ni minsan na hindi pumasok sa isip ko na magmahal ng iba o palitan siya. Nakailang beses na akong nagpalit ng wallet at cellphone noon pero yung mga pictures namin ni Kenon sa wallet at cellphone ko, inililipat ko lang sa bagong wallet o cellphone ko. 3 pirasong pictures ang napaka-espesyal sa akin. Pictures namin ni Kenon nung maliliit pa kami. Pinagdikit ko ang picture niya nung 5 years old siya sa picture ko nung 5-year-old din ako. Then yung picture naming dalawa nung JS prom namin nung 4th year high school kami. Yun na siguro ang pinaka-boring na JS prom mula sa kwento ng isang high school student kasi hindi kami nagsayaw ni Kenon. Nakabihis lang kami pero hindi kami sumayaw. Tinanggihan ko ang mga gustong makipagsayaw sa akin at si Kenon naman ay walang isinayaw maski ako kasi INC siya, Iglesia ni Cristo. Nag-attend lang kami dahil naobliga kami ng aming advisor at may bantang minus sa grade namin kapag hindi kami nag-attend. So para lang maging memorable pa rin ang JS na yon ay nagpa-picture na lang kami ni Kenon. At maganda ang pagkakakuha namin sa litratong yon kaya iningatan ko talaga. Hindi makulay ang love story namin ni Kenon nung high school kami kumpara sa iba dahil sa pagkakaiba nga ng religion namin nung una. Pero naniwala ako na siya ang tamang lalaki sa akin dahil maliban sa gwapo, mabait pa, magalang, marespeto at matalino. At sa tuwing may problema ako, Kuya Bono, kahit ano, personal o tungkol sa family ko, isang text ko lang sa kanya, tatawag na siya. Gaya nung gabing yun na nag-away na naman nga sina mama at papa kahit na magkalayo sila kasi nasa abroad si papa. Tinawagan ako ni Kenon matapos akong mag-text sa kanya. Pinaluwag lang niya ang kalooban ko sa pagsasabing, hayaan mo na lang sila. Matatanda na sila. Alam na nila ang mga ginagawa nila. At marami siguro silang iniisip na problema. Kaya kung minsan nawawalan sila ng kontrol sa damdamin nila at nakakapag-away sila. Ang mahalaga, babe, hindi tayo gagaya sa kanila dahil lahat ng problema dadaanin natin sa hinahon.
Gaya ng dati, napapaluwag talaga ni Kenan ang kalooban ko dahil mahinahon siyang magsalita. Pero hindi ko inaasahan, Kuya Bono, na yung pag-aaway ulit ni na Mama at Papa na yon dahil kay Loring ay huling away na pala nila. Dahil muli silang naghiwalay at hindi na nagkabalikan pa. Hindi na nagpadala ng pera si Papa kay Mama. Second year college ako noon at gusto ni Mama na makatapos ako, kaya siya naman ang nag-abroad sa Hong Kong bilang domestic helper. Si Lola Tessa ulit ang kasama ko sa bahay noon. Mula sa bayan ng Pagsanhan ay lumipat ulit siya sa amin sa Los Baños upang makasama ako. Ayaw kasi talaga ni Lola sa Papa ko. Kaya sa tuwing magkakabalikan sila Mama at Papa noon ay hindi natutuwa si Lola Tessa. Kapag sa amin siya nakatira bago magkabalikan sina Mama at Papa, aalis siya kapag nasa bahay na ulit si Papa dahil para daw sinusunog ang kaluluwa niya kapag nakikita niya si Papa. Maraming taon ang dumaan, Kuya Bono. Na-promote ako sa pinagtatrabahuan ko noon sa Santa Rosa, Laguna matapos ng 6 na taon bilang regular na empleyado. At nung hapong yun ay sinundo ako ni Kenan upang mag-early dinner kami sa aming paboritong seafood restaurant nang makita ni Kenan si Loring na parang wala sa sarili. Hindi siya maayos tingnan, medyo madumi at magulo ang buhok niya. Sa kamay niya ay may hawak siyang 100 pesos. Sa totoo lang, hindi ko kaagad nakilala si Loring noon. Gusto kong pigilan si Kenan nung tawagin niya si Loring pero huli na. Napatitig sa akin si Loring. Inakay naman ako ni Kenan palapit kay Loring. Bakit? Tanong ni Loring noon, ang mga mata niya'y palipat-lipat sa amin ni Kenan. Ang laki ng pinayat niya, Kuya Bono, at nung araw na yun ay para siyang gutom na gutom. Bakit ganyan ang itsura mo, Loring? Nasaan ang anak mo? Tanong ko, pero ang sagot niya sa akin ay, galit pa ba sa akin si Tita Cecil? Ang tinukoy niyang Tita Cecil ay si Mama. Hindi naman nagalit sa'yo si Mama, Loring niya. At saka nasa Hong Kong pa rin siya. Eh, sinong kasama mo sa bahay niyo? Si Lola Tessa. Parang maiiyak si Loring noon. Ang sabi niya, Shelly, pwede bang doon muna ako sa inyo? Galit si Lola Tessa kay Papa pero naging malapit at sobrang magkasundo sila ni Loring dahil sa mga kwento ni Loring tungkol sa naging buhay niya noong umalis siya sa amin. Sumama daw siya sa isang boyfriend niya noon. 3 ang aktibong boyfriend niya noong time na umamin siya sa amin na buntis siya, pero isang lalaki lang ang nanindigan at ginustong makasama siya. Pero ang lalaking yun daw ang nag-utos sa kanya na ipalaglag niya ang bata sa sinapupunan ni Loring. At makaraan lang ng 7 buwan mula nung magpa-abort si Loring, sa edad lang na 24 noon, Kuya Bono, ay pinalay-gate daw siya ng live-in partner niya. Naawa si Lola Tessa kay Loring. Inaprobahan naman ni Mama ang pagtira muna ni Loring sa bahay dahil that time ay wala ni isa sa amin ang nakakaalam kung nasaan si Papa. Obviously ay pinabayaan din ni Papa si Loring. Masipag pa rin si Loring noon, Kuya Bono, at unti-unti ay umayos ulit ang itsura niya. Sa totoo lang, Kuya Bono, ay malaki ang pagkakahawig nila sa kandidata ng Bulacan for Miss Universe 2024 na si Chelsea Manalo. Pareho sila ng kulay, ganun din ang tindig ni Loring noon, pero hindi nga lang ganun katangkad. Mahilig ako manood ng mga pageant, Kuya Bono, kasi nung high school ako ay mahilig din akong sumali sa mga pageant. Yan ay noong hindi pa kami ni Kenan.
INC kasi siya at ayaw niyang sumasali ako sa mga beauty contest at dahil mahal ko siya, ginagalang ko ang mga ayaw niya. Madalas Kuya Bono, lalo na kapag linggo ay nagugulat na lang ako kapag nakabihis si Loring dahil magsisimba sila ni Lola Tessa sa Catholic Church. Ako that time ay sa INC na sumasamba kahit hindi pa ako bautisado. At tuwing linggo nga kapag nakabihis na si Loring, namamangha na lang ako sa kakaibang kagandahan niya. INC kasi si Ken, Kuya Bono, at mula pa nung mag-celebrate kami ng second monthsary namin ng 4th year high school kami, ay sa iglesia na rin ako sumasamba kahit na hindi ako pinayagan ni Mama na isang debotong Katoliko gaya ni Lola Tessa. Wala akong pagsisisi ni konti sa pag-anib ko sa iglesia, Kuya Bono. Hindi lang iyon respeto para sa boyfriend ko at sa pamilya niya, kundi talagang kung pananampalataya ang nais mo, one of the best na siguro ang Iglesia ni Cristo. Pero hindi ko inaasahan na isang araw, Kuya Bono, ay ititiwalag ko din ang sarili ko sa relihiyon na yon dahil sa isang sikretong hindi ko sinasadyang madiskubre mula sa isang dating schoolmate namin ng high school na itago na lang natin sa pangalang Leonie. Siya ay dating kaibigan ni Loring at si Leonie ay iglesia din. Sa birthday ng isang kapatid noon na inattendan namin, June 19 noon, at kinabukasan ay birthday ko din. Noong oras na yun na hindi ko pa kasama si Kenon dahil may urgent meeting sila sa office nila at ang sabi niya ay susunod na lang siya. Nilapitan ako ni Leonie at ang approach niya ay ganito. Di ba stepsister mo si Lorena Santos? Oo, nakangiting sagot ko. Umupo siya sa tabi ko. Kumusta na siya? Matagal ko na siyang hindi nakita eh. Hinahanap ko nga siya sa Facebook pero hindi ko naman makita. Okay naman siya. Nasa bahay namin ulit siya ngayon. Ah, talaga? Buti okay pa rin kayo. Siguro, napaka-broad-minded mo talaga, kapatid, ano? Naintriga na kaagad ako sa mga salita ni Leonie. Pero ang sabi ko, iisa ang tatay namin, so hindi naman siguro masama kung maging okay kami, di ba? Eh sila ni Kenon, paano ang turingan nila? Natigilan ako sa tanong na yun pero sinikap ko pa rin ngumiti kasabay ng sagot na hindi naman sila close eh. Pero ang mabilis niyang reaction ay, talaga? Baka kapag nakaharap ka, hindi sila close. Pero kapag nakatalikod ka, close na close sila. Kagaya nung high school tayo, wala kang kaalam-alam, Shelly, na nagdi-date sila. Hindi ko alam kung naitago ko pa rin sa plastic kong ngiti ang pagkabigla ko noon sa sinabi ni Leonie. Pinalabas ko kay Leonie na hindi ako naniwala sa sinabi niya at hindi ako apektado. Noong dumating si Kenon, nagpaalam na ako kay Leonie na maluwang pa rin ang ngiti ko sa kanya at habang naroon kami sa handaan ay sinikap kong ngumiti lang ng ngumiti pero sa loob-loob ko ay gustong-gusto ko nang kumprontahin si Kenon. Nung pauwi na kami lang dalawa ni Kenon sa loob ng kanyang kotse, ay binabalanse ko pa rin ang sarili ko kung dapat ko siyang tanungin. Sa totoo lang ay natatakot akong malaman ang totoo at hanggang sa nakarating na ako sa bahay ay hindi ko nagawang isatinig kay Kenon ang gusto kong itanong sa kanya. Si Loring ang nagbukas ng pinto at napagpasyahan ko na siya muna ang tanungin ko. Sinabi ko sa kanya na sumunod siya sa kwarto ko. Nagtaka siya dahil mula pa ng mga bata kami ay hindi ko siya pinapapasok sa kwarto ko. Pero nung gabing yon ay pinaupo ko pa siya sa nag-iisang upuan sa loob ng kwarto ko at matapos lang akong huminga ng malalim ay, Loring, natatandaan mo ba si Leonida Andrada? Napatitig siya saglit sa mga mata ko bago sumagot ng, Oo, bakit? Nandun siya sa birthday na pinuntahan namin. Sabi ko pero kaagad siyang sumabad ng, galit sa akin yon.
Kaya kung ano man ang sinabi niya sa'yo, malamang paninira lang. Gusto ko nang mabunutan ng tinik sa dibdib ko noon pero si Loring din ang nagtanong ng, nakausap mo ba? Anong sinabi niya sa'yo? Kaya lang ang sagot ko sa kanya ay tanong din. Loring, bakit mo nasabi sa'yo na galit sa'yo si Leonie? Di ba kaibigan mo siya nung 4th year high school tayo? Na-inlove sa akin ang boyfriend niya noon. Brinake siya at naging kami ng boyfriend niya kaya nagalit siya sa akin. Ano bang sinabi niya sa'yo? Ang sinabi niya, Loring, ay naging kayo daw ni Kenon. Napansin kong parang umuga ng konti ang katawan ni Loring nung marinig niyang sinabi ko pero hindi siya napasulyap man lang sa akin. Paninira lang ba yun, Loring? Tanong ko pero tumayo siya at ang sabi, matagal na yun, Shelly. Huwag mo nang patulan ang laro ni Leonie. Matatalo ka lang. Maraan siyang humakbang palapit sa pinto. Loring, sagutin mo yung tanong ko. Sumagot nga siya, Kuya Bono, na nakatalikod nung una sa akin. Hindi naging kami ni Kenon. Walang relasyon ang namagitan sa amin. Bakit nakatalikod ka, Loring? Humarap ka sa akin para maniwala ako sa'yo. Humarap nga siya at tumitig parang diretso sa mga mata ko nang muli niyang inulit ang mga salitang, walang relasyong namagitan sa amin ni Kenon, Shelly. Pero may nangyayari sa amin noon. Doon, Kuya Bono, ay muling parang binayo ang dibdib ko. Ilang beses, nagawa ko pang itanong at gusto kong marinig ang sagot na minsan lang. Pero hindi yan ang narinig ko kundi, hindi ko na matandaan, Shelly. Pero uulitin ko, hindi kami nagkaroon ng relasyon at matagal na yon. Huwag mo nang intindihin si Leonie dahil ang gusto lang noon ay hawaan ka ng negative vibes na meron siya. Pagkasabi ng ni Loring ay binuksan niya na ang pinto pero muli ko siyang tinawag. Kakausapin ko si Kenon, Loring, at kailangan pareho kayo ng sagot. Kaya sagutin mo ako, ilang beses na may nangyari sa inyo at bakit niyo yung ginawa? Alam mo namang boyfriend ko siya, di ba? Hindi mo pa siya boyfriend ng una at pangalawang pagkakataong may mangyari sa amin. Nanliligaw pa lang siya sa'yo at matagal ko na rin siyang crush. Kaya nung lumapit siya sa akin, hindi na ako nagpakipot. Siya ang nakauna sa akin, Shelly, at siya ang ama ng pinagbuntis ko. Ano? Leonie, 2nd year college na tayo nung magbuntis ka. High school pa tayo nung sagutin ko si Kenon. So ibig sabihin, mahigit 2 taon na may nangyayari sa inyo? Oo. Pero nilinaw sa akin ni Kenon na wala kaming relasyon. No strings attached. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Ginawa lang akong parausan ni Kenon at ako naman si Desperada, kumukuyang-yang lang ako tuwing naglilibog siya. Nagulantang ako ng sobra, Kuya Bono, at hindi ako nakapagsalita dahil sa pagbabago na rin ng tono ni Loring pati ang mga words na lumalabas sa bibig niya. Masyado na akong nalaswaan at hinayaan ko na lang siyang umalis. Ako'y napaupo na lang sa gilid ng kama ko, naka-uniform pa ako, nakasapatos. Nagsisikip na ang dibdib ko at parang sasabog ang utak ko. Hindi ganun ang pagkakilala ko kay Kenon, Kuya Bono. Umuugong sa utak ko yung salita ni Loring. Kumukuyang-yang na lang daw siya kapag naglilibog si Kenon. Ni minsan, hindi ko matanda ang naging malibog siya sa akin. Halik sa labi, oo, ginagawa namin yan, pero hindi kami lumagpas doon dahil malinaw sa amin ang turo ng Diyos na hindi dapat magtalik hanggat hindi pa kasal. Matino siyang lalaki sa pagkakakilala ko, kaya nga kami nagtagal. Sanay na ako sa kanya, kampante akong kasama siya. Parang normal na bahagi na siya ng buhay ko. Tapos biglang sasambulat sa mukha ko ang isang issue tungkol sa nakaraan. At ang nakakasakit sa akin noon ay bakit noon ko lang nalaman. Bakit noon ko lang nalaman na noon pa pala ay pinagmumukha na nila akong tanga, silang dalawa ni Loring.
Noong gabi pa rin yun, dahil hindi talaga ako mapakali, ay tinext ko si Kenon at gaya ng dati, isang text pa lang ay tatawag na siya. Hindi ako nagpatumpik-tumpik, Kuya Bono. Sinabi ko kay Kenon lahat ng gusto kong sabihin at tanungin, pero ang sabi niya, hindi ko nga kilala yung Leonie na yun nung high school tayo eh. Nakikita ko lang yun sa kapilya pero hindi ko siya natatandaan nung high school tayo. Babe, kung pagsubok mo lang ito sa akin dahil nagdadalawang isip kang pakasalan ako, ito ang tatandaan mo. Hindi ako masisira ng kahit anong pagsubok mo. Hindi mababago ng kahit ano o sino ang isip at puso ko. Ikaw ang pakakasalan ko. Tandaan mo yan. Nalito ako ng sobra nung gabing yun, Kuya Bono. Hindi ko alam kung sinong paniniwalaan ko pero sa totoo lang, gusto kong paniwalaan si Kenon. Napakataas ng respeto ko sa kanya. Wala akong maipinta sa pagkatao niya, maging sa pakikitungo niya sa ibang tao at higit sa lahat sa relasyon niya sa akin at sa Diyos. Alam mo ba, Kuya Bono, na si Kenon lang ang nakilala kong INC na sa tuwing matatanggap niya ang kanyang Christmas bonus ay pinamimigay niya ang pera sa ibang tao sa kung sino mang mahirap at nangangailangan na makita niya na hindi iglesia. Ayaw niyang pakinabangan ng perang tinatawag na Christmas bonus para sa sarili o sa pamilya niya. At yung 13th month pay lang ang ginagamit niya. Mag-alas 12 na ng madaling araw noon, gising pa ako. Tinulugan na ako ni Kenon na may inis sa akin dahil kinukulit ko pa rin siyang umamin sa akin. Hindi ako nakatiis, Kuya Bonong. Bumangon ako at kumatok sa kwarto ni na Lola Tessa at ni Loring. May sakit pa si Lola Tessa noon pero siyang nagbukas at pagpasok ko'y nakita kong gising pa rin si Loring. Dumiretso ako sa kanya, Kuya Bono, at ang sabi ko, ano ba talagang totoo, Loring? Nagkausap na kami ni Kenon, hindi daw niya natatandaan si Leonie nung high school tayo. Matulog ka na, Shelly, at bukas may pupuntahan tayong 3. Utos sa akin ni Lola. Paano ko makakatulog, Lola? Gulong-gulo ang isip ko. Hindi ko alam kung sino kina Kenon at ang babae niya nang nagsasabi ng totoo. Shelly, bukas sa pupuntahan natin, masasagot lahat ng agam-agam mo. Lola, may alam ka ba dito? Saan tayo pupunta bukas? Katatapos lang namin mag-usap ni Loring at lahat ay ipinagtapat niya sa akin at naniniwala ako sa kanya, Shelly. Kaya matulog ka na. Magdasal ka muna at hilingin mo sa Diyos na patibayin niya ang kalooban mo dahil alam kong bukas magdedesisyon ka at kakailanganin mo ng katatagan ng loob. Noon ay tumayo na ako mula sa gilid ng kama ni Lola at nung humakbang ako palapit sa pinto ay muling nagsalita si Lola. Shelly, Apo, happy birthday sa'yo. So birthday ko ulit, Kuya Bono, June 20, 2023. Last year lang actually. Kahit puyat ako ay sumama nga ako kina Lola papunta sa isang maliit na bahay sa isang barangay ng Santa Rosa kung saan sumalubong ang isang batang lalaking cute kay Loring at tinawag siyang Mama. Napako ang tingin ko sa mukha ng batang lalaki. Sa isip ko ay parang nakita ko na siya. Siniko ako ni Lola at ang sabi, ilabas mo yung lumang picture ni Kenon sa wallet mo at itabi mo sa mukha ng batang yan. Lalo akong nalito to the extent na hindi na ako makapagsalita. Umikot ako at lumakad palayo kina Lola at sa upuan sa harap ng isang tindahan ko pinuwesto ang sarili ko. Maya-maya pa'y lumapit sa akin sila Lola at si Loring. Sorry, Shelly. Nagsinungaling ako sa iyo kasi
Ayokong magulo ang buhay niyo. Hindi totoong pina-abort ni Carlo ang pinagbubuntis ko noon. Pinaampun lang niya dito sa kamag-anak niya dahil hindi namin kayang buhayin ang bata noon na sobrang sakitin pa. Anak niyo ni Kenon. Nagawa ko pang itanong pero bahagya pang napangiti si Loring bago samugot ng, sa totoo lang, Shelly, hindi ko talaga sure kasi that time wala nga kaming relasyon kundi sex lang at liban sa kanya ay may dalawa pa akong boyfriends. Kaya lang yun nga, nakikita sa mukha ng anak ko ang mukha ng boyfriend mo. Mga hayop kayo. Nagangalit kong sigaw sa mukha ni Loring. Sabi ko sa iyo, Shelly, kailangan mong tumatag at ngayon kailangan mong magdesisyon. Narinig kong sabi ni Lola, okay. Sagot ko sabay dial sa number ni Kenon. Agad niyang sinagot sa tonong masaya. Happy birthday, babe. Pagigising ko lang. Ang kulit mo kasi kagabi, natpuyat tuloy ako. Kenon, pumunta ka dito sa barangay Malitlit ngayon na para makita mo ang anak mo. Ano? Anak? Anong anak? Pumunta ka na ngayon. Nandito kami. Hintayin ka namin. Shelly, babe, ano bang pinagsasabi mo? Harapin natin to, Kenon. Kahit mahirap, kahit masakit. Pumunta ka na dito. Please. Hindi alam ni Kenon na nabuntis niya si Loring. Nasampal ko siya nung sa wakas ay umamin siyang may nangyayari nga sa kanila ni Loring mula 4th year high school kami hanggang 2nd year college. Pero nasabi pa niyang si Loring ang may ayaw na magkaroon sila ng relasyon. Ang dudumi niyo. Kayo na lang magpakasal dahil bagay kayong dalawa. Isang maruming babae, isang sinungaling na lalaki. Umiiyak na sabi ko sa kanila bago ko sila iniwan. Pero alam mo ba, Kuya Bono, na tinupad nila yung sinabi ko? Kasama si Lola noon, nakipag-usap sila sa magulang ni Kenon. Siyempre, hindi ako kasama dahil noon ay nagdudusa akong mag-isa sa kasawian ko. Para maibsan kahit papano ang bigat sa dibdib ko noon ay naisipan kong magpatulong sa pinsan ko para makapunta ako dito sa Dubai. At oo, nabawasan nga ang lungkot at stress ko dahil nabaling sa paghahanap ng trabaho ang atensyon ko. July pa noon at napakainit dito pero go lang ako ng go sa pag-walk-in, sa mga interview, sa mga application. 2 months, Kuya Bono, pa-expire na talaga ang visa ko nang makahanap ako ng matinong trabaho. Isinara ko ng tuluyan ang buhay ko mula kina Loring, Kenon, maging kay Lola dahil ramdam na ramdam kong na kay Loring ang puso ng sarili kong lola. Nung mag-for good na si Mama, pagka minsan ay nakakabanggit siya ng kung ano-ano tungkol kay Loring pero sinasaway ko siya. After 8 months ko dito, binuksan ko ulit ang puso ko para sa isang lalaking iba ang lahi at relihiyon. Siya si Yasar na isang napakagwapo at napakabait na Afghan o lalaking taga-Afghanistan. Taga-utility department siya dito, Kuya Bono. Graduate siya ng electronics engineering at mas bata pa siya sa akin ng 1 taon pero hindi halata dahil medyo malago ang balbas at bigote niya. Hindi ako ang unang Pilipina na niligawan niya. May magandang Bicolana daw dito noon na suki ng ibang lahi at sa huli ay sa Indiano siya pumatol. December 25, 2023, Pasko, ay nakipag-Christmas party ako, Kuya Bono, for the first time mula nung 4th year high school ako.
Hindi naman ito pambabasto sa INC, kundi ayoko lang mag-inarte sa mga Katolikong Pinoy na katrabaho ko at nakararami sila. Kaya nag-join ako. Kasi naman pati si Yasar at mga kaibigan pa niyang Muslim na katrabaho din namin ay nakisaya sa amin. At binati pa nga ako ni Yasar noon ng maligayang Pasko, as in Tagalog, Kuya Bono. Nagre-research si Yasar, hindi lang online kundi maging sa mga kaibigan niyang Pinoy, kung paano magpaibig ng isang Pilipina. Nanligaw siya, nagre-regalo ng kung ano-ano hanggang sa sinagot ko na nga siya noong December 31, 2023, kaya January 2024 ay may bago akong pag-ibig. Hindi pa kami kasal at wala pa ding nangyari sa amin, pero ramdam na ramdam kong seryoso sa akin si Yasar. At nung tanongin niya ako kung willing akong magpa-convert sa Islam, of course, if we will be married. Yes, of course, we will be married soon. Sagot niya. Kung bakit may pagdadalawang isip akong i-share itong kwento ko noon ay dahil baka mabash ako ng mga INC. Pero sabi ni Yasar sa akin, nabasa din daw niya sa Bible natin na kailangang isubmit ng babae ang kanyang sarili sa kanyang asawa. Kaya tanda akong magpalit ulit ng relihiyon dahil babae ako at obligasyon ko ito sa aking mapapangasawa. Ganon din naman siyempre si Luring na siya talagang ikakasal na ngayong June 28, 2024. Ikakasal na siya sa first boyfriend ko at nakarelasyon ko ng 11 taon. Sa totoo lang, Kuya Bono, naka-move on na ako. At kung mura nga lang ang ticket, baka uuwi pa ako para masaksihan ang kasal nila at iimbitahin ko rin sila sa kasal ko. Okay na kasi ako. Wala na akong galit sa kanila at sa totoo lang, parang gusto kong yakapin ng mahigpit si Luring na kapatid ko sa ama dahil sa mga kasalanan at pagkukulang ko noon sa kanya. Kasama ko siya sa iisang bahay noong mga panahong pakiramdam niya ay wala siyang kakampi kaya naghanap siya ng pagmamahal at aruga mula sa iba na nagpahamak naman sa kanya. Sayang lang, immature ako noon at selfish kasi hindi ko talaga naramdaman noon na kapatid ko siya. Naranasan ko lang din kasi ang magdusa emotionally, maghirap din sa pera nung naghahanap pa lang ako ng trabaho dito, pero wala pa siguro sa kalingkingan ng mga paghihirap na dinanas ni Luring noon. Mabait naman si Kenon, may kaya sila at may maganda siyang trabaho. Nakakatiyak ako magiging maayos na ang buhay ni Luring sa oras na sila ay makasal. Ako naman, ramdam na ramdam ko na mahal ako ni Yasar. At may paniniwala ako na magkakatuluyan kami. Kaya lang ay hindi ko naman hawak sa mga kamay ko ang kapalaran ko. Kaya tuloy pa rin ang paglalakbay sa buhay, pagbabakasakali. At ramdam ko yung katotohanan na mahirap umasa. Sana ay naunawaan ninyo ang mensahe ng aking kwento, mga kahugot. Hindi assurance ang matagal na relasyon para masabi mong kayo na ang nakatadhana. Ang alam mong the best na hindi mo sukat akalaing may mas hihigit pa. Yung mga plano mo sa buhay na hindi natupad, huwag mong iyakan. Dahil kung mabuti kang tao, may mas magandang plano ang Diyos sa'yo. Sa'yo, sabi ko ha, hindi sa akin kasi hindi ko talaga masasabing napakabuti ko. But so far, wala pa naman akong sobrang bigat na kasalanan. Maliban lang sa hindi ko pagkakatanggap noon sa kaisa-isa kong kapatid sa ama. Pero nagsisisi na ako, Kuya Bono, at sana napatawad na rin ako ni Lord, and with all my heart, I really wish na sana magiging maligaya si Luring sa piling ni Kenon. She needs Kenon dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapakita o nagpaparamdam man lang ang aming tatay.
Hanggang dito na lang Kuya Bono, at sana'y mabasa mo rin sa DKB itong kwento ng buhay at pag-ibig ko. Gumagalang at nagpapasalamat, Shelly. P.S. Alam nyo, 28 na ako sa June 20 pero virgin pa ako. Si Yasar, napakagwapo, macho. Kung nasa Pilipinas lang yan, tiyak pwedeng mag-artista. At sa totoo lang, sobrang in love ako sa kanya. At dahil dito ay may gusto akong gawin sa birthday ko para maging memorable at special ito. What if ibigay ko na kay Yasar ang pagkababae ko? What do you think? Please share your thoughts sa comment section. Kaugot na Shelly, sila na lang ang sasagot dun sa PS mo sapagkat baka iba yung masabi ko, okay? Pero alam ko sa mga matagal nang nakikinig sa akin, matagal nang nakakilala sa akin, alam na nila kung ano ang isasagot ko dyan sa PS mo. Okay? You're old enough, alam mo na kung anong tama at mali. And again, thank you so much for your beautiful story. Kahugot na Shelly, and bahala na kayo magnamnam doon sa inspirasyon o aral na nakuha nyo sa kanyang kwento. Napakaliwanag naman, okay? And I do hope na may apply nyo din mga kahugot sa mga buhay-buhay nyo, lalo na sa mga mas bata pa kay Shelly. She's 28 today. And again, happy birthday Shelly, and thank you so much for your story. Sa ating mga shoutout ay hindi natin mababasa lahat ng mga kahugot sapagkat napakainit. Kaya first 20 lang ulit tayo. Unahin natin si Leslie Mayapit na siyang nanguna. Pa-shout Kuya Bono, lagi nakaabang sa stories lahat. Napakinggan ko na. Thanks a lot Leslie Mayapit. Love Balmaceda Benedicto, shout Kuya Bono sa bangers from Ilagan City, Isabela. Carol Tugbalan Batugal, hello Kuya Bono, blessed noon po sa ating lahat mga kahugot. Pa-shout out din, shout out to you as sa iyong napakagaling na son. Hakuna Matata. Hello Kuya Bono, maraming salamat po sa newly uploaded na video sa YouTube channel mo. I've been listener here since 2020. Ako nga po pala si Nika from Rosario, La Union. Pa-shoutout naman po sa kaibigan kong si Ethel Jamis Carnoso na nasa Singapore ngayon. Maraming salamat po. More blessings and God bless. Stay healthy. Tayo sa lahat, Hakuna Matata. Rahima Sanday Budi, assalamualaikum. Pasyado po, kumusta po? This time, mainit na hapon po, sobra. Mainit na hapon po sa Jubil kasi we are still supporting you po, especially sa YouTube channel mo. Sobrang init. You can see my pawis, di ba? Hello kay Bono, pa-shout out. Salamat mula naman kay Jen Baruga Mangulad. Hindi naman pwedeng mag-electric fan sapagkat maririnig nyo yung ingay ng hangin at nakakasama sa pandinig. Pa-shoutout po sa family ko sa Isabela. Happy Father's Day sa lahat ng tatay sa buong world. And pa-shoutout mga friends ko dito sa Singapore. God bless po Kuya Bono. Ingat po lagi ang kaganda ng stories at pag-narrate ng story. Mula ito kay Ceci. Thanks a lot, Ceci. Lizelle Pizarro Vergara says, hi Kuya Bono. Pa-shoutout po. It's Lizelle from Kuwait. Thanks a lot, Lizelle. Adelaida Dazo Remo. Pa-shoutout Kuya Bono. Always banners here in Taipo, Hong Kong. Paul John Bravo, shout out to you. Reyna Julie Ventura Diza, shout out to you. Ganun din kay Amihan Tumulak. Pa-shout Kuya Bono sa aking husband, Washington Tumulak. Belated happy birthday. And of course, belated happy Father's Day. If you do celebrate Father's Day. Mga Catholics lang ba ang nagsaselebrate ng Father's Day and Mother's Day? Anyway, baka mag-i-issue pa natin ng religion. Medyo palitan ng religion dun sa kwento ng kahugot natin si Shelly, pero wag na nating pag-usapan yon sapagkat sangayon ako dun sa sinabi niyang women need to submit themselves their whole life to their husband. Nabasa ko rin yun sa Bible, although hindi ko memorize kung anong verse.
Vina Peralta, pasyal ko yung here in Riyadh and sa family ko, Peralta, Balacanawan, Sanchez, sa Santiago City, Isabela. Thank you, Kuya. God bless soon. Pag uwi ko, Kuya, pasyalan kita kasi taga Santiago asawa ko. Sure, Vina. Lilibet Balinsat Sabado, pasyal ko yung sa anak ko na si Kerwin Angelo. At sa Balinsat and Sabado family, always listening sa lahat ng channel mo. From Minagbag, Quezon, Isabela, that's Lilibet. Maraming salamat. Mia RB, pasyal ko yung ating Karen Sapphire Kimaw Kapuyan na palagi nagsha-shoutout sa amin dito sa Hong Kong from Mia RB. Leslie Atorod Sanchez, pasyal ko yung always nag-aabang ng bagong kwento. Hello, family ko dyan sa Davao City at sa mahal ko na si Melvin o Mervin Bungabong. Ingat ka po palagi. From Leslie Atorod Sanchez. Yun si Mervin sa kasama mo sa picture. Wow, na-all. May kasama sa picture. Benji, Sister Way, pasyal ko yung sa anak ko. Ezra Ezekiel, Sister Way, as a family Sister Way sa Kasitan, Gonzaga. Ano pala ito? Apelido pala yung Sister Way. Akala ko pangalan ng isang business or something. Ganda naman ang apelido niyo, Sister Way. Catherine Lastica Domingo, masyado sa friend ko na malala magtampo sa Kuwait na si Rowan Corpus. Listening here in Israel. Ganoon talaga kapag nasa Kuwait ka, Middle East countries, except UAE, medyo mahirap sumaya sa mga lugar na yan eh. Kaya kapag nasa ling yung damdamin mo, ay magtatampo ka talaga. Kasi you always yearn for some company, yearn for love and understanding. Kasi feeling mo mag-isa ka sa ibang bansa sa Middle East. Because I experienced it myself, mga kahugot, Anyway, Angela Ligaya Pasyat, Kuya Bono, always the bangers here, KSA from Cagayan Valley. So yung nagtatampo ay, suyuin na. Antonio Ferebendiza, Kuya Bono, iyarasaas mo man metoy, nagan ko, agyaman, nyaw ta, iyarasaas. Antonio Ferebendiza, shout out to you. Agyaman Menendir, Kuya Bono, from Bob's Banyaga. Christian Domingo, shout Kuya Bono, Domingo family dyan sa Namnama, Santos, Quezon, Isabela at sa asawa at anak ko na din sa Bulacan from Yongchon, South Korea. Christian, maraming salamat. Dengpot CHN, shout out. Kuya, I'm still in Gataran, Cagayan. Going back to Singapore by Sunday na. Lagi pa rin ako nag-aantabay sa mga bago mong upload. More power to your program. Stay safe po. Thank you so much. From Dengpot CHN. Jocelyn Pasqua, pasyat kami dito sa Barangay Santa Maria, Kawayan City, Isabela. Sweetie Rose Bitero, Doctolero, Kalikiran, Kuya Bono, hindi man ako lagi nagko-comment pero lagi naman akong present makinig. Maraming salamat, Sweetie Rose. Tama ba yung bigkas ko dun sa Sweetie Rose? O Sweetie Rose? Iyang, hello Kuya Bono, pasyat man, family Respicio at Masaya, Centro, San Agustin, Kentay, anak ko nga ni Faye Respicio, ay misyo anak ko mula kay Iyang. Rina May Sagon Pimentel, pasyat Kuya Bono sa mga taga Villarina, Santa Lucia, Bagabag, Nueva Vizcaya, especially sa Sagon family at Mercado family. Thanks a lot and God bless. Daiselin Ferrer Vidania, pasyat Kuya Bono, family Vidania, all over the world, kahit saan mang sulok ng mundo. It's me, Daiselin Vidania from Doha, Qatar. Meron akong classmate nung high school ako, Vidania, is from, if I'm not mistaken, ay Victoria, Alicia Isabela. Jackson Bidanya, that's the name. Pasyal, Kuya Bono, dear Kuya Bono, pati kay Miss Ella C. Badang from Thailand and Moises de la Cruz from South Korea. Mula naman kay Ma'am Ella Reyes Corcuera. Hazel, pasyal Kuya Bono, bangers mo here in KSA from San Mariano, Isabela. Thanks a lot, Hazel, Weng, Lintang, Hidjom Draman. Shout out to you, Chel Silverio. Hello kay Bono, pa shoutout nga po dun sa mahal ko, banda doon, pero pagmamay-ari na siya ng iba, nagkasangan, Zel. Ivy Baza Martinez, shoutout kay Bono, thank you po, may bago na namang mapapakinggan, God bless you always. Thanks a lot, Ivy, at kay Zel Silverio, ay hindi pa talaga yun ang para sa'yo.
may piniprepare pa si Lord para sa'yo, someone better. Magtiwala ka lang. Rowena Sopnet Labuguin, shoutout si Zoe Young. Hello kayo po, shoutout po sa family Palak ng Ranyag Ramon at sa pinsan ko na nakaabang din po lagi sa inyo na nasa Saudi, Jari Gek. Thank you sa bagong kwento from Zoe Young. Susan Aquino Gallievo Biernes of Hong Kong, shoutout to you. Rizal Lapid, Papa Bono, sana po may part 3 na po yung story ni Ate Tina Inigo and Rochelle Hiran Pasog. Sobrang ganda po kasi ng story nila at maganda rin po yung boses po ninyo. Sana po minsan mabahagi ko ang story ng buhay ko. Pa-shoutout po sa kapatid ko na si Raisa Garcia, salamat po. Si Ate Tina, di ba may part 3 na? O wala pa? Ay, nako, sa dami na nang nabasa kong kwento ay hindi ko na talaga maalala and hindi ko na natitrace kung alin na yung may part 2 at may part 3. Pero karamihan ng mga kahugot na mga may part 2 ay nasa Kahugot TV para talaga dun yun yung channel sa may mga part 2. Not unless na hilingin niya nasa DKB o SIT mapupunta yung kanyang part 2. Okay? Kirod M. Judylan, yes, another story pa shoutout po Kuya Bono kami rito sa office ng HJMSG Distribution Corporation. Sa lahat po ng nakikinig, God bless us all. Mula kay Judylyn. Thank you, Judylyn. Joven Garcia Rarama, anya title na adya music nga ipatugtog mo no malpas shoutout Kuya Bono. I-download ko man. Naku, hindi ko matatandaan. Pero importante yung video na yon sa pagkatapos ng kwento, lalo na sa mga gusto magpadala ng kanilang stories kasi yun yung guidelines para hindi kayo maligaw at mamalis pag-subslat ng inyong mga kwento. I-PM mo na lang ako sa Facebook Christian ay Joven para masagot kita at titingnan ko yung title ng song, okay? Free yung music na yon na download mismo sa YouTube. Aldrin Monterosa, masyad kayo from South Korea, pati din ang papinsan ko na si Mark Jacob Empargas, na lagi po kami nakikinig. Salamat po ng marami sa mga new uploads po na story. God bless din sa iyo, Aldrin. Edison Mirasol, shout kayo sa asawa ko na si Sally Mirasol. Salamat at may aabangan na naman kami. God bless. Jerry Covinario Batista, shout kayo sa aking kumatang Mina Ripolio from Kipungan Benguet. Ang kami nga nanghina, ang kami nga maagat ang telefon dito ng hina. Baka dito, ayan yung katalakang ang dito yan yung nanghina. So mga, oray kaya minahanap ko telefon yung ang kami maagat ang talangina. Mabang kami siguro at nagumatang dito ayan yung Jerry ka na at baka nalaka dito ayan yun. Anyway, yun na muna mga kahugot. Ilan pa ba yung dinabasa? Hindi rin okay sa akin na hindi nababasa lahat ng ng mga shout-out. Kaya sige na nga, ituloy na natin hanggang matapos. Mary Jewel, pabalik ko iba na always listening here in Japan sa mga sumusubaybay sa kwento ko noon. Palambing naman ulit pa-follow ang page ko, Provinciano sa Japan, Kuya Bono. Sure, Mary Jewel, mga kahugot na gustong sumubaybay sa pagpapatuloy ng buhay ni Mary Jewel, Provinciano sa Japan ang kanyang page. Okay? Lucy Del Bogart, masyado ko yung mono from anak ko, ay sa mga anak ko. Masyado ko yung mono sa mga anak ko. Raven, Jake, RR, Ivory, Cedric, and Unique. Love na love kayo ni Mama. Wow, madami na Lucy Del ha. Renway, Guyagoy, hello kayo Bono, sobrang idol ko po kayo. Marami po kayong napapasaya. Salamat po for inspiring us. Masyado ko yung Bono, Guyagoy family from Cagayan Valley. Hindi nga, totoo. Binapapasaya ba tayo? Ay, nalilibang lang siguro. Diba? Ako kasi nagiging masaya ako sa mga jokes, sa mga funny stories. Anyway, Renwar, maraming salamat. Ako si Sheng Tut, pa-shout ko yung Bono, always listening from Santiago City, Isabela. Shout out. Ani Solano Tobias, wow, salamat kay Bono. Bangers here in Hong Kong, salamat po. Taga-Tagum, Davao del Norte po. Salamat, Ani. Irene Garcia Bartolome, Dario Pasyado kay Bono sa pamilya Garcia Bartolome. Diyan sa Imurong, Bagao. Especially sa mga anak ko, Danny Cafe, JM at Tricia Rain. Lalong-lalo na sa aking apo na si Ken Alexander Bacay from Hong Kong. Irene Garcia Bartolome, Dario.
Merwin Antonio Cayaban, pa-shoutout naman Kuya listening here in Hong Kong. And Langido Warren J, shoutout to you. Roseline, shoutout to you. Ann Ignacio of Cabaton Isabela, shoutout to you. Clarence Kumaid Ngateb, ay naladaw manin nga pa-shoutout. Mabalin lang ta, shoutout sa'yo, Clarence Kumaid Ngateb. And Jonathan Marzan Domingo, shout from Ramon Isabela, shoutout Jonathan. Vivian Juvenal Kern, shoutout to you. Jay De La Cruz, pa-shout ko Iboro, always watching from Gapan City, Nueva Ecija, thank you and God bless. Joy Ogano Panto, pa-shout ko Iboro, always listening here in Quezon, Isabela. Yaman, yun na, natapos na natin lahat. Salamat sa cellphone. At malakas ang hangin makahugot para uulan na naman, pero sana ay hindi bagyo. Again, maraming salamat sa paglalaan ng oras sa ating programa. Hanggang sa muli, hindi tayo magkakarimigan para sa panibagong kwentong hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bonus Love to kahugot mo sa bawat kwento. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.